Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, itong topic natin ngayon, ha, sasagutin natin ang kinakalat na narrative ng mga DDS, yung mga maka-China. Ang narrative na kinakalat nila, ang ginagawa daw ng gobyerno ni Marcos Jr. at ng United States, ito daw ay nagpapalala daw ng tensyon sa West Philippine Sea, posible tayong mapasabak sa gera. Kaya ang sinasabi nila Roque, nila Celes, nila Eric Celes, nila Lorraine Badoy, ng mga SMNI, ng mga vloggers ng DDS, ang kinakalat nila, tayo daw ay delikadong mapalaban sa gera, kagagawan daw ni Marcos at ng United States. Kaya ito mga kabunyog, tinatakot nila ang mamamayang Pilipino na ang policy daw ni Marcos ay mas masama para sa bansa. Hindi raw tulad nung panahon ni Duterte na walang masyadong tensyon sa China. At dahil wala tayong masyadong tensyon sa China, maano daw noon, may peace, may kapayapaan. Hindi daw tulad ngayon na parang gera ang pinag-uusapan. Ngayon, ayon kila Eric Celes at Lorraine Badoy, ganun din kila Roque, ang foreign policy ni Marcos, ng gobyerno ni Marcos Jr. ay delikado kasi nagdadala sa posibilidad na ang bansa ay mapalaban. Ang China ay posibleng gigirahin ang Pilipinas dahil sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. at ng United States. Pero itong isang eksperto, si Ray Powell, mga kabunyog, kilalang eksperto ito, maritime expert. Ayon dito kay Ray Powell, hindi niya nakikita na ang China, yan hot copy, maritime security expert Ray Powell. Anong sabi niya? China doesn't want war. Wants to win by coercing adversaries into submission. Yan ang paliwanag ng maritime security expert na si Ray Powell. Ang sinasabi ni Ray Powell, ang China hindi naman yan lalaban sa gera. Ibig sabihin, sa tingin niya, expert, malaki ang nakasulat na letra sa baba. China doesn't want war. Wants to win by coercing adversaries into submission. Kumbaga para sa maritime security expert na si Ray Powell, ang tingin niya, ang China, ayaw din ng gera eh. Hindi gusto ng China ang gera. Bakit hindi gusto ng China ang gera? Alam naman ng China na ang gera, World War I, World War II, kahit pa ang sino mang nananalo sa gera, hindi pa rin masasabing maganda ang panalo. Kasi kahit nanalo ka sa gera, pero ang laki pa rin ng pinsala sa'yo. Halimbawa, World War I, sino ba ang mga natalo sa gera sa World War I, yung unang digmaang pandaigdig? Ang natalo sa gera ay ang Ottoman Empire, ang Bulgaria, saka ang Germany. Nanalo sa World War I ang France, ang Britain. Pero kahit nanalo ang Britain, saka ang France, saka ang Russia, marami rin nilang pinsala, marami ring namatay na sundalo nila. Marami ring mga ari-arian at mga buildings nila ang nasira. Kaya ibig sabihin, kahit victorious ka sa gera, ang dami mo pa ring pinsala. Kahit yung World War II. Sino ba ang magkalaban sa World War II? Yung isang panig, yung tinatawag na Axis powers. Yung Germany, yung Italy ni Mussolini at saka yung Japan ni Hirohito. Sino naman yung Allied powers? US, Great Britain, France, saka Soviet Union. Sinong nanalo? Yung France, yung Soviet Union, yung US at saka yung Great Britain. Pero kahit nanalo ang France, kahit nanalo ang Great Britain, kahit nanalo ang US, kahit nanalo ang Soviet Union, napakarami ring pinsala sa kanila. Halimbawa, sa Soviet Union na lang, 20 million na mamamayan ng Soviet Union noon o ng Russia ang namatay. Kahit ang Amerika, ang daming namatay, ang daming gastos sa gera noong World War II. Kaya ibig sabihin, gayon din ang China. Alam ng China, negosyanteng bansa ang China ngayon, ang yaman niya na.
Napakaraming negosyo ng China sa daigdig, napakarami niyang pautang. Ngayon, makikipaggera ba siya? Para ba sa China, pabor sa kanya na magkaroon ng gera? Hindi. Hindi. Kaya, tama itong sinasabi ng maritime security expert na si Ray Powell. Hindi naman gusto ng China ang gera. Gusto lang nilang sakupin ang teritoryo natin, pero hindi sa pamamaraan ng gera. Kaya yung mga pagbabanggit ng China ng gera, paulit-ulit, ano lang yan? Bluff lang yan. Pangbabluff lang yan ng China ayon dito kay Ray Powell. Oh, ayon dito ko sa maritime security expert na si Ray Powell, ang gusto ng China negosyo kasi napakaraming negosyo ng China ngayon sa mundo. Kung magkakaroon ng gera, yung mga negosyo na yan, maaano yan eh, matitigil yan. Matitigil yung mga negosyo sa mundo. Yung ekonomiya ng China, babagsak yan kapag nagkaroon ng gera. Kaya alam ng China na mas gusto ng China mapanatili yung yung ganito ang sitwasyon. Ibig sabihin hindi nagigera ang mga bansa. Pero gusto niya talagang makuha ang mga teritoryo sa South China Sea. Pero gusto niyang makuha yung mga teritoryo na yan sa South China Sea sa paraan na tinatakot, binubuli. Parang katulad ng Pilipinas, tinatakot tayo, binubuli tayo, binubomba tayo. Hanggang kung mahina tayo, susurinder na tayo. Papayagan na natin ang China na kunin ang mga teritoryo natin. Yun naman talaga ang gustong mangyari ng China. Ibig sabihin, kutin tayo, ibubuli tayo, ihaharas tayo. Ayon naman kung walang paninindigan at mahina tayo, duwag tayo, susurinder na tayo, ibibigay na natin yung mga teritoryo natin. So anong ginawa ng China? Hinaras tayo. Pinersa tayo pero hindi nila ginamitan ng armas, ng gera. Ayaw din nila ng gera kasi ang gera mapaminsala yan. Pero gusto nilang makuha ang mga teritoryo natin sa pamamagitan ng panghaharas, pambubuli sa atin. So, pag nakuha nila ang mga teritoryo natin kasi sumurinder tayo, kasi ayaw natin di umano ng gera, ayaw natin ng gulo, ay dinakamit na ng China yung gusto niyang mangyari. Kaya ayon dito sa maritime expert na si Ray Powell, ang China ang gusto lang talaga niyan, matakot tayo, matakot ang Pilipinas, masindak sa mga pambubuli ng China, masindak sa mga panghaharas ng China. Kapag nasindak tayo, ibibigay na natin yung mga teritoryo natin, hindi na tayo papalag, hindi na lalaban, okay na sa China yon. Yan ang gustong mangyari ng China. Kumbaga mapasurinder tayo, hindi sa gera, kundi sa pamamagitan ng kanilang panghaharas. O yan ang gusto ng China. Ang problema, tama si Agustin Mondragon, ang nananakot sa atin, sarili nating kababayan, tinatakot tayo. Pero ito na nga, isang maritime security expert, si Ray Powell, nagsabi na, copy, maritime security expert Ray Powell. Anong nakasulat sa baba? Expert, sabi ng expert, si Ray Powell, China doesn't want war. It wants to win by coercing adversaries into submission. Ibig sabihin, ang gustong mangyari ng China, matalo tayo sa pamamagitan ng panghaharas nila sa atin. Ibubuli nila tayo ng China, ihaharas tayo. Pagkatapos, susurrender na tayo. Pag susurrender na tayo, ibibigay na natin ang teritoryo natin. Yun ang gusto ng China. Walang gera. Pananakot lang. Ngayon, kung papasok tayo sa ganyan ng China, matatakot naman tayo, tumpay ang China. Kaya yung mga taga-suporta yung mga supporters ng China dito sa Pilipinas, tinatakot din tayo. Bakit tinatakot tayo? Kasi sabi nila Roque, nila Celes, nila Badoy, pag pumayag tayo na ayaw natin ng gera, pero pumayag na lang tayo sa gusto ng China, o di ano nang nangyari? Tumpay ang China. Yan yung ginawa ng China kay Duterte. Doon napapasok si Duterte kasi si Duterte ayaw daw ng gera pero sumunod na lang sa gusto ng China para walang gera. Mali din yun. Hindi rin dapat gawin yung ginawa ni Duterte. Sa duwag yun eh. Sa duwag yun. Kaya yan mga kabunyog ang dito. Tama itong sinasabi ng maritime security expert na ito na si Ray Powell. Saludo ako dyan. Huwag tayong maniniwala na ang China gusto ng gera. Hindi yan. Hindi makikipaggera ang China kasi mapaminsala ang gera, matitigil ang takbo ng mga negosyo sa mundo. Gusto ba niya ng China? Hindi, kasi marami rin siyang negosyo. Pero naghahanda lang ang China sa gera.
Ganun talaga. Kahit ang US, ganun din. Kahit ang Japan, naghahanda sila sa gera. Pero yung mga yan, ayaw din yan ng gera. Kasi pag nagkagera uli sa mundo, World War III, makakapagnegosyo pa ba ng payapa ang Japan, ang European Union, ang US, ang Canada? Hindi na. Magugulo na ang mundo. Yun. Yan ang totoo dyan. Oh. Kaya mga kabunyog, ito po ang ating talakayan ngayon dito po sa Pe at Kwentuhan. Sana po naintindihan po ng ating mga kababayan at sana po maipaabot natin ito sa ating mga kababayan din. Paki-share po ng live kong ito. Kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan, ang China, hindi yan makikipaggera. Ha? Mapaminsala sa ekonomiya ng China kung magkakaroon ng gera. Kaya, ang gagawin ng China, gusto niyang makuha ang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, bahagi yan ng South China Sea, kukunin nila yan sa pamamagitan ng pananakot, pambubuli. Yung tayo ay yuyukod sa kanila. Pag yumukod na tayo, nakuha na yung gusto nila, hindi sa paraan ng gera. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.